Nay, wala ka ng tinapang tamban. Tinapang tamban. Puro galunggong. Nay, day kang tinapang tamban. Masakit na maghanap ng tinapang tamban. Ano? Wala kang tinapang tamban, kuya. Masakit na maghanap ng tamban. Ano? Matagal ko ng paborito ang isdang tinapa, subalit hindi ko pa nakita kung paano ito niluluto o pinuproseso. Mabuti na lamang at napadaan ako rito sa Barangay 5 ng Piudoran, Albay. Dito pala halos lahat ng residente ay pangingisda at paggawa ng tuyo at tinapa ang ikinabubuhay. Una kong nakilala si Tatay Roberto Tolosa. Nadatnan ko siya at ang kanyang asawa na abala sa pagbibilad ng mga dilis o bulinaw kung tawagin sa Albay. Kula bagaw. May nakalong Dracula. Anong sira ayan? Kuwaso, kabalitas. Sa dinipig na dakop. Kagmana ba? Katulong din nila ang kanilang mga anak at mga tauhan. Paaarawan nila ang mga isda at kapag natuyo na, kaagad na ibebenta. Bagong dakop yan. Tapos inasinan lang muna. Bago pinatuyo ay maghapong binabad muna pala ang isda sa napakaraming asin. Pagkatapos, huhugasan muli ito ng tubig dagat at saka lamang ilalatag upang ibilad. Hindi lahat ng dilis ay ginagawang tuyo ni na Tatay Roberto. Ang iba ay gagawin nilang tinapa. Pure na dagat yan. Pure na dagat. Tapos pinatimplang pa siya ng mga duwang tabo, nasin. Asin. Di grabe pala nasgad, ano? Dudugdug man ginawa siya kang tubig. Dagat. Bago siya, lutoon. Tapos, ibutan mo siya sa Mapausok pa kamo kahit ano. Pasok. Matrabaho kayo. Pero banggi okay na yan. Saga pa yan, ipapasokan. Saga pa? Tabula doon pa yan. Lagi pa kayo ang binulad. Medyo malok mo kang sira. Dapat sa kidit siya. Kidit. Maski may bakal man, ibutang mo sa karton, patagas. Sado pala lulutuon, babaladon, saka na pausukan. Tapos na nilang mailaga ang lahat ng dilis at pinapalamig na lamang ito bago pausukan. Hindi pa man nagawang tinapa, talagang luto na ang mga dilis. May kumuha na nga ng pag-ulam mula sa mga pinapalamig na dilis. Ulam na Na-imagine ko tuloy ang lasa. Masarap kasi talaga ang isdang ito sa totoo lang. Matagal na pala sa ganitong hanap buhay si Tatay Roberto. At ayon sa kanya, ay sapat na rin kahit papano ang kanyang kinikita upang buhayin ang kanyang pamilya. Talaga nga na po, maski nga ito ang pigakita, di manggiray kami sa benepisyo. Masakit po ang hanap buhay na rin. Medyo makuhaman para yun ang talaga nga lumita. Lamang kami ibang kitaan. No choice. Amo talaga yan pigaan namin. Sa kabilang pagawaan naman ng tinapa, nakilala ko rin si Nanay Edna Lusabio at ang kanyang binatang anak na si Aristol. Sa imo man po, tamban. Ini nasuluto na. Mugaro mo si Ramon. Silang dalawa na lamang daw ang magkatulong sa paggawa ng tinapa. Isang uri naman ng isda na kung tawagin ay turay sa Bicol o tamban sa iba ang ginagamit nila sa paggawa ng tinapa. May mangilan-ngilan na silang nailutong tinapa pero marami pa rin daw ang kailangan nilang pausukan. Mga pirang oras man yan dyan ay? Mga 2 oras man lang yan. 2 oras. Kaya doon bisis na luto ata, linuto na digdi, lulutoon pa dyan. Iyo. Tapos pagkatasi 2 oras, iyo na ini. Iyo na maging kaluwasan ka ini. Sa maghapon, araw nang kan. Kagaya ng kinatatay Roberto ay inilaga na rin daw muna nila ang mga tamban bago ito pinausukan. Isa-isang inaayos ni Nanay Edna ang mga isda sa parang nigo na sisidlan. Pinipili ang mga buo pang isda at kapag durog na pala ay hindi na nila ito isinasama. So mga raot na. So mga arog sa adihin, arog ka inihin. Mga reject naman yan. Pero pwede ba ang kaunon? Pwede pa? Pwede pa ang kaunon. Para di mo namin pwede isalakta. Ini kaya pahuro silya adihin. Kaya gali ko na ining mga
Ayon sa kanya ay nangangapital din siya ng hanggang 12,000 piso sa mga binibili niyang isda at iba pang sangkap. 5 banyera ang kanyang binibili at nagkakahalaga ito ng 2,000 piso bawat isa. Mala ang banyera nga na 2,000. Nasa 10,000 ya di ang kapital ko kaini. 10,000. Pira na kang sundo gastos nasa 12,000 na ini entero. Tapos gura ano babakalon sa imo? Kunyan ang pabakal ko kaini 110 ang kilo. Pirang kilo man so mga 150 kilos. 150. Ang lima Sumabot maning pera. Kunyan mga sobra mang 15. May tubo ka man na 3,000. Bawas na sugastos ko diyan. Pero hindi raw madali ang pagbenta. Ibabiyahe niya pa ito palabas ng Piudoran at ibebenta kung saang-saang palengke sa Albay. Gagastos pa rin naman daw sila sa pamasahe. Hindi naman daw kasi agad nabibili lahat ng produkto nila dito sa Piudoran. Kasi nga marami na rin silang gumagawa rito. Basta ang gibo ko argay ni nga Lunes. Pag Lunes, masaod ako Martes sa Awas. Miyerkules naman, gana naman Pulanggi. Wibis naman Pulanggi naman. Pag Sabado, Domingo naman, Pulanggi naman kami. Amo masanaan to. Kada sarong semana, tulong busy. Ayaw man pigi sa udan yun, no? Dadig di sa Piudoran, daig ko pigi makabili nagatinda. Tadig di o kaya, kada ko kang karibal. May maray duman sa Pulanggi ta. May mga pisto kami duman na pigatindahan. Ayaw naman kami mga para wholesale, para nag-retail ako, wholesale, pa-wholesale, retail. Sarong baragsakan. Sarong baragsakan. Pero kung day talagang minsan, kamo nang nagtitinda. Ako nagatinda. Nag-retail ako. May mga para wholesale ako, pero ang iba retail, pag day na ubos retail. Ari na mabentang tinapa? Ining law, mabinta ya di. Ining pudkayan, tamban. Tamban. Kahit mahirap, sapat na rin daw ang kita nilang ito. Napagtapos na umano ni Nanay Edna sa kolehiyo ang isa niyang anak na babae. So, kumusta ba nang hanap po inaro kay ni Nay? Marayman? Nakaraos man. Raos man. Nakapa-eskwela naman niya ako kaining hanap buhay kong ini. Nakatapos naman akong saro. Para, di pa man nakakaturo. Ang maestra pa ngunyan, dakulon ang requisitos. Pero pasado na siya. Habang nag-aantay na matapos ang pinapausukan ng mga isda, nanood na muna ako ng mga nangingisda sa gilid ng aplaya. Sensuro kung tawagin ito sa Piudoran. Hindi naman daw pala ito bawal sa kanila. 2 grupo ang nagsesensuro ng mga oras na yon. Mahaba ang kanilang lambat at malayo din ang pinag-itsahan. Kaya halos 1 oras din pala ang paghila nila dito. Hilig na daw siya sira. Yan na. Maya-maya natapos ng isang grupo. Akala ko nga makakajakpat sila, pero kakaunti lamang ang nahuli. Ewan kung sasapat pa sa dami nilang nagtulong-tulong sa paghila. Mapusit adi. Sariwa. May pang ano ka mo, may pang adobo. Adobong pusit. Ano nga ning sira ini? Ano ko ng pangarap kayo ni? Anong pangarap kayan? Asuos ano? Yung nasusubad mong bagay ano? Ulit na lakito. Orang bagaong. Totoong humihina na umano ang nahuhuling isda sa Piudoran. Hindi lamang dahil umano ito sa overfishing, kundi maging sa epekto ng climate change. Sa mga nakalipas na ilang buwan, nakaranas ng matinding tag-init ang bayan ng Piudoran. Dahil yan sa tindi ng epekto ng El Niño phenomenon. Kumakailan din lang ay nagpasa ng resolusyon ang sangguniang bayan ng Piudoran upang magdeklara ng climate emergency sa kanilang bayan. Ayon sa proponent nito na si Konsehal Edward Barnido, napakalaking epekto talaga sa sektor ng mga mangingisda ang matinding El Niño na dinanas nila nung nakaraang mga buwan. May experience naman po ang Piudoran ang pag-rise ng sea level, especially po sa mga coastal barangays, causing threat to settlement sa mga bahay po nila. We also observe declining of fish due to siguro kasabay naman duman sa mga activity, fishing activity, and yung acidification po pala, acidification, and so pag-init po kang irarom kang tubig, the warming water surface. So medyo nababawasan na po, nadidecline na po sa mga fish. Paliwanag ni Konsehal Barnido, kailangan na nilang makaisip ng pangmatagalang solusyon upang mabawasan kahit papano ang epekto ng climate change sa kanilang lugar.
Nang balikan ko si Nanay Edna, inihayag niya na totoong nahihirapan na nga silang maghanap ng mabibilhan ng isda upang gawing tinapa. Katunayan, ang niluluto nila nung araw na iyon ay nagmula pa sa Masbate. Kung minsan pangaraw ay wala silang magawang tinapa dahil walang isda na mabibili. Nata daw sobrang init din nakakaano. Dahil wala na maridiki. Natapos na nga ang init ng panahon, subalit La Niña naman ang kinakatakutan ni Nanay Edna. Ang problema pag may bagyo na yan. Ano pa, naghahali kami digdita, grabe ang tubig. Uy niya nahugas pa sa naw, igaw pangali bagaho na tubig yo. Pag nagataob diyan nagalaog diyan ang tubig yo, tapos nagabaha digdi, grabe digan ko niyan, tubig. Digdi ka muna pili mo pwesto. Dahil ng ibang mapisto. Wala mag-ibang mapistuhan digita. Ano yung marigang hanap buhay mi? Pari mo bagay kan sa mayon. Masibiga paharali na, dahil man naghahali ta. Kunya, yan ang doon ang hanap buhay. Doon ang hanap buhay. Amo man yung sa amo, nagtyaga man kami digdi uta. Ano yung man ang hanap buhay niya? Maya-maya, binuksan na ni Aristol ang mga pinapausukan niyang isda. May inispray siya rito upang magkakulay. Food coloring daw ito para hindi makita ang maputlang kulay ng isda. Kaya pala nagkukulay kahel at tila katakam-takam ang tinapa. Akala ko ay dala lamang ito ng pausok. Pagkatapos na makulayan ay naglagay ng gatong uli ang anak ni Nanay Edna upang pausukan muli ang mga isda at matuyo ang food coloring liquid nito. Mula sa makinatam na kahoy pala ang ginagamit na pausok. Ganyan pala yun. Ilaw kaya. Ispirong ba? Pero pwede na, namin tinapa na talaga yan. Para gusto man kayo. May cook na kayo. Kaya yung kulay pa lang ito, pampagayon man sa napalaan. Maski baga sa tao, pag sobra naman na maputla na, dahil naman yung ganyan, ano? Iba talaga sa may mga araw ito, may mga kolor-kolor, ano? Hindi ko na nahintay na matapos lahat ng pinapausukan ni Nanay Edna. Nagpaalam na rin ako dahil baka gabihin ako sa daan pauwi ng Legazpi. Hindi lang naman ang proseso ng tinapa ang nalaman ko sa mga taga-Piudoran, kundi ang hirap ng kalagayan nila doon dahil sa naranasang tag-init nung nakaraang mga buwan. At may banta pa ngayon ng La Niña. Sa susunod na bahagi ng istorya ni Rabasero, ang matinding epekto naman sa mga magsasaka ng Piudoran ang ikukwento natin. Parating na ang La Niña. Sana nakahanda ang lahat sa kanila sa posibleng hagupit nito. Sasabay din kasi ito sa habagat season kung saan peligroso ang kanlurang bahagi na ito ng Albay, lalo na ang mga nakatira sa mga baybaying dagat. Mas nagkakusog po ang habagat, ang mga typhoon, ang mga uran, and ang mga pagbaha. And maliban po naman, sarap po ini sa mga threat sa satuyang pagkabuhay, sa mga properties, sa economic, and especially po, mas lalo po, mas nababawasan ang mga plants, lalong-lalo na kapag nagkakabagyo po. Oo nga, at uragon o resilient ang mga Bicolano sa ganitong panahon. Subalit iba na kasi ngayon kaysa noon. Napaka-normal na ngayon ang abnormalidad sa panahon. Ang mga sama ng panahon na nararanasan ngayon ay maaring magbigay ng mas matitinding dago kanino man. Kahit pa nga binansagan tayong mga uragon.